Pagbasa ng salita ng Diyos ayon sa unang aklat ng mga hari. Sinabi ni Solomon, ngunit totoo na kayang maninirahan ang Diyos sa lupa, hindi ka kayang taglayin ng langit, ang kataas-taas ng langit, gaano pa ang bahay na ito na aking itinayo. Ngunit pakinggan mo ang panalangin at pagluhog ng iyong lingkod, o Yahweh aking Diyos. Pakinggan mo ang daing at panalangin ng iyong lingkod sa harap mo ngayon. Mabuksan nawa ang iyong mga mata sa bahay na ito, araw at gabi, sa lugar na ito, na ikaw mismo ang nagsabing, dito mananahan ang aking pangalan. Kaya't pakinggan mo ang dalangin ng iyong lingkod sa lugar na ito. Pakinggan mo ang pagluhog ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel. Sa pananalangin nila sa lugar na ito, makinig ka mula sa iyong tahanan sa langit, at sa iyong pagkarinig ay magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kapunda. Ngayon po ay papalapit na tayo sa panahon ng Kwaresma, at ang ating pagbasa sa araw na ito ay si Haring Solomon ay nag-iisip kung kaya bang manirahan, kung kaya bang maging mababa ng Diyos. At yun naman ay nakita natin sa katauhan, sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Siya ay tunay na tao at Diyos, tunay na tao at tunay na Diyos. At ito ang nagpakababang Diyos at nanirahan, nakisama sa ating mga sakit, sa ating mga problema, sa ating mga tiisin sa buhay. Ang Diyos ay nakikitakbay sa atin sa araw-araw, mahirap man, madali, punong-puno ng saya, o punong-puno ng lungkot, naroroon ang Diyos. Hindi na natin kailangan hanapin ang Diyos, kundi bubuksan lamang natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, ang ating mga isip, naririyan ang Diyos sa paligid, sa katabi natin. Ngunit huwag din natin limutin na ang Diyos ay pumili ng mga lugar upang siya ay sambahin, upang manalangin sa Kanya. At ito ang mga templo, tulad ng templong itinayo ni Solomon noong panahon ng mga Israelita. At ngayon, yung ating mga simbahan, na nanatili ang Diyos sa banal na sakramento, sa tabernakulo ng mga simbahan, handang kumausap sa atin at handang makinig sa lahat ng ating daing, sa lahat ng ating mga problema at pasasalamat. Yun ang mahalaga. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos anuman ang mga biyayang na ating natanggap sa araw-araw nating buhay. Ang hamon sa atin sa araw nito, makita nawa natin ang Diyos sa ating buhay sa araw-araw, at naway kausapin natin siya sa banal na sakramento na nakalagak sa ating mga simbahan, at idaing at magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap mula sa ating mabuting Diyos. Amen. Ating darasalin ang Aba Ginoong Maria bilang pagpupugay sa mahal na ina ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Pablo, Miki at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po at ingat po ng lahat.